Okay. So, for problem 2, dalawa yung requirement. Una is, kailangan nating computein, base dito sa problem na to, yan, ano yung difference between the net income of absorption costing and variable costing. So, as I have pointed out earlier, yung difference naman ng net income nila arises only dun sa applied fixed production overhead na nasa ending inventory. Okay? So, the first thing that we should do is to compute for the fixed overhead rate per unit. Here. Yan, ito. Highlight natin ha. Ito yung una nating ginawa. No? So, saan siya galing? Kasi dun sa problem, ang fixed production overhead per period na budgeted is 15,000. Siyempre, yung budget, yun yung magiging basehan niya ng overhead rate. No? So, 15,000 production overhead, no, fixed, divided by yung budgeted production niya for period 1, which is, ayan, 10,000. No? So, itong 10,000 na to. Yan. Okay? So, di-divide mo siya. 15,000 divided by 10 as we have seen here. Yan. So, lalabas, no, ang kanyang fixed overhead rate per unit is 1 pesos and 50 or $1.50 per unit. Mumultiply mo lang yan doon sa number of units na naiwan sa ending inventory. Base doon sa problem, ayan, i-highlight natin. Ito. Ang nabenta mo, 9.5. Pero, nag-produce ka ng 10. So, ibig sabihin man, naiwan na 500. So, yung 500 na yon, yun yung kukumputan natin ng fixed overhead. No? So, 500 times 150, ito siya ngayon. Na-highlight ko ngayon. Ito. Yan. Naku, wait lang. Ayan. Okay. 500 times 150. So, yan, bali, ang fixed overhead na nasa ending inventory is 750. Na magiging, yung 750 na yan yung magiging difference between the net income of the absorption and the variable costing. Now, the problem is, sino ang mas mataas? Or sino ang mas mababa? So, i-analyze natin. Itong 750 na to, na fixed overhead ng ending inventory, i-delay siya ni absorption costing. Maiiwan siya sa ending inventory, hindi mapapasama sa cost of goods sold. So, mas mababa ang cost of goods sold niya kaysa sa variable costing. Kung mas mababa ang cost of goods sold ni absorption, mas mataas ang net income niya ng 750 compared to variable costing. No? So, yun nga yung sinasabi natin dito. Yan. Ito. So, ang sagot natin, ang absorption costing is higher by 750. So, anong letter yun? Letter ba yun? Letter C. Ayan. Wait, teka lang. Hindi ko nabasa yung in period 1. Wait lang ha. Hindi ko nabasa yung sagot, yung tanong. Basta na ako namili. In period 1, the budgeted profit will be, yan, the same under both absorption and variable. 750 higher under marginal. Yes, letter C nga. 750 higher under absorption. Kasi nga magde-delay siya ng $750 na fixed production cost. Hindi niya isasama sa cost of goods sold. Tama. Letter C nga. Okay, for number 2 naman, pinapakompute sa atin yung net profit. Ito. Magkano daw yung profit sa period 2 under absorption costing? Maraming approach para makompute to, pero ang ginawa ko is, kinompute ko muna yung net income, variable costing, and then saka siya in-adjust for the fixed overhead ng mga inventory. So, ito yung ginawa ko. Let us see dito sa baba. Okay. Kinuha ko pala muna yung effect ng fixed overhead sa beginning at ending inventory, no? Yung effect niya sa net income. Now, base dun sa unang requirement, meron tayong fixed overhead na 750 sa ending ng period 1, which is of course the beginning ng period 2. So, ito po yung 750. Ayan.
So, i-analyze ulit natin kagaya natin nung ginawa natin kanina. Ito, i-expense siya ngayon ni absorption, ngayong period 2. So, ibig sabihin, kung ngayon niya to i-expense, yung net income ni absorption costing is less than ng $750. Kung i-compare kay variable costing. No? Net income ni absorption costing is less than by 750. Now, puntahan natin yung ending inventory. So, as I have said earlier, meron tayong 500 units, ito, sa ending ng period 1 na syempre beginning ng period 2. So, meron tayong beginning na 500. Balikan natin yung problem. Ay, sorry, ito. Ayan. So, meron tayong pagsisimulang 500. Ayan, 500. Plus, production in units, 10,000 for period 2. Nakita mo naman dyan sa given. Less na benta, 10,300. So, ang maiiwan sa ending inventory, 200. Ang tanong ulit, magkano yung fixed production cost ng 200 units na yan? Dito tayo. So, ito. 200 units. Oh, ito yung ating solution. And ito yung ating answer. So, 200 units times 1. Yan. Nasaan ba yung ating calcu? Ito. Yan. 200 units times standard fixed production cost na 150. So, merong 300 na fixed production cost yung ending inventory. Yung $300 na yan, i-delay na ni absorption costing as an expense. Pag dinelay niya yan, mas mababa cost of goods sold niya, mas mataas ang net income niya. So, for this 300, net income ni absorption costing is more than ng 300 versus kay variable costing. So, pag pinagsama natin yan sa baba, 450, net income ni absorption costing will be less than ng 450 kung i-compare kay variable costing. No? Yung net income ni absorption costing, mas bababa. Okay? So, let's set aside muna yan. Computein muna natin yung net income under variable costing. So, this is my solution. Ang contribution margin, no, na i-recognize ni variable costing is depende kung ilan yung nabenta niya. Diba? So, let's return to the problem. Sa problem, nung period 2, nakabenta tayo ng 10.3. Ayan, hina-highlight ko ngayon, 10.3. So, multiply mo ngayon yan sa contribution margin per unit to compute for the contribution margin for the month of February. So, kukunin mo lang, syempre, yung difference between the selling price per unit at variable cost per unit. No? So, 6.4 less 3.6, kung ano man yung difference na yon, multiply mo sa 10.3, yun yung contribution margin for February. At yun nga yung ginawa natin dito sa naka-violet na highlight dito. 10.3 times the difference between 640 and 360. Yun yung contribution margin for February. And then, sorry, ginawa ko. Yan. Ang mangyayari is, i-expense ni variable costing yung, asin ko i-highlight dito sa taas. Ang i-expense ni variable costing ay yung actual fixed cost. Kasi nga, ang i-expense niya, yung buong applied fixed cost for the production ng period 2 at saka yung variance. O, di syempre, applied tsaka variance. Pagsamahin mo, di actual yun. Okay? So, ang fixed cost under variable costing sa period 2 is 15,700, the actual fixed cost. So, get the difference. 28,840 less 15,700, you will have the net income under variable costing, the 13,140. Now, base nga doon sa analysis natin dito kanina na nawala, nasaan yung ano dito? Yung, sige, i-type na lang ulit natin. Base sa analysis natin dito kanina, yung net income ni absorption costing ay less than 450. Ayan. Kung i-compare sa variable costing. Kaya nga, yung 13,140, binawasan natin ng 450 para makompute yung net income under absorption costing na 12,690. So, yun yung sagot natin sa requirement number 2 sa problem 2. 12,690.
90.